Praise the Lord. Isa pong muling mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Ito po si Pastor Manny ng Lord of the Nations Church. At ngayon po ay patuloy po tayo na mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Kagaya po nung na-share ko sa inyo noong nakaraan, na yung pong John 14 verse 27. At ulitin po natin muli yun sa, sa aklat ni Juan, John 14:27. Na sabi po doon ni Jesus ay, my peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. And sa Philippians chapter 4 verse 7, Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Praise the Lord. So sabi po ni Jesus dito, na pag-aralan po natin noon, na sabi ng Panginoon ay yung kapayapaan niya, iniiwan niya sa kanyang mga alagad, ibinibigay ko sa inyo aking kapayapaan. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So nakita po natin na grabe po ang nagaganap, at ito nga po ang Panginoon ay bago nga po siya lilisan at iiwan niya mga alagad at malapit na po yung kamatayan niya dito, ay iniwan niya nga po yung kapayapaan at itong ipromise po ng Panginoong Hesus na kapayapaan para po sa kanya mga alagad. At alam po natin na ito po yung sabi ng Panginoon, maging doon sa kanyang salita, sa sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 4 verse 7, na sabi niya po dito ay, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. So makikita po natin na gusto ko lang pong balikan natin yung mga nangyayari. Alam niyo po ba, sa buong mundo, grabe po ang mga nangyayaring mga kaguluhan. Iba't iba po ang nagaganap, ang mga kalamidad, mga trahedya,
ay nararanasan po hindi lang sa bansang Pilipinas kundi sa iba't ibang panig at sulok ng mundo. Maging kung makamakailan lang na napanood nyo po yung balita sa Australia, yung pong isang kagubatan ay nasusunog dahilan po sa tindi ng init. At alam nyo po na maraming na bahay na sunog, marami pong mga sasakyan na sunog. Dahilan po ito sa matinding ano po yun, tag-init o yung grabe po, bigla na lang nagsiklab yung kagubatan, ano? Nagsiga yung kagubatan. So marami po na mga napapanood natin at mapapakinggan natin yung mga balita, mapapanood natin sa mga balita, ang mga nagaganap, yung po mga pagbaha, mga lindol, no? Iba't ibang lugar po, bansa ay dumaraan ng lindol. At sa ating bansa, alam po natin, nakita natin, yung mga matitinding lindol, lalo na maging dito po sa amin, sa Mindanao, nakaranas po na marami po ang grabing naapektuhan ng lindol. No? Malalakas po yan. At mga minamahal na magulang at kapatid, grabe po yung iba na natatakot. Talaga naman, ang sabi nga po ng iba ay, ano ba ito, katapusan naman ng mundo. At nakikita po natin yung mga pagbaha, yung mga hindi binabaha na lugar ay binabaha na po. At maging yung mga hindi po nakararanas ng mga lindol ay dumaraan na rin, no? Nakakaranas na rin. At yung mga tagtuyot, ano po? At yung iba po ay grabe ang pagtaas ng mga bilihin, maging yung mga pagtaas ng mga, ano po, yung mga sa gasolina, no? Nakikita natin na grabe na po ang nangyayari at maging yung mga drugs, ano? Marami po ang namamatay dahilan po sa drugs at ang mga matitindi po na nararanasan sa buong mundo. Maging yung mga kasamaan, yung mga nare-rape, minamassacre. Grabe po ang nangyayari. Ang grabing kaguluhan. Grabe po yung mga nagaganap. Ano po? At yung kung napanood nyo po doon ay naibalita na halos po yung Marawi City ay talaga naman po na dahilan po sa digmaan ay halos po nawala po sa mapa yung pong Marawi City, no? At mga binamahal na magulang at kapatid, grabe po ang nangyayari sa ating mundo at sa ating bansa at sa buong mundo, lalo na po ito ngayon, yung ating pinag-uusapan na halos po itong coronavirus na ito, 19 na ito na kung saan po grabe ang naapektuhan, marami po ang mga kung saan po yung mga buhay na napapahamak. Pero mga minamahal na magulang at kapatid, ang salita po ng Diyos ang kailangan po natin kasi marami nga po na hindi na po malaman kung ano ang kanilang gagawin. At ito pong peace na ito na ating pag-aaralan ngayong umaga na kung saan po ay ito po yung sinabi ko sa inyo, promise po ng Panginoon na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang sanlibutan ito po nagbibigay din ng kapayapaan pero pansamantala. Hindi po kagaya ng kapayapaan ng mundo ang bigay ng Panginoon. Ito po yung kapayapaan na sa gitna ng mga nangyayari, sa gitna ng mga nararanasan natin, meron po tayong kapayapaan. At ano po yung promise ni Lord na ito? Na yung kapayapaan pag nasa sa atin, magkakaroon ka ng tinatawag po, una yung tinatawag na peace of mind. Magkakaroon ka ng kapayapaan ng isipan. No? Payapa ang isipan natin. Sabi po ng Panginoon doon sa binasa natin kanina, sa Filipos chapter 4, verse 7, nasabi niya doon ay, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Mag-iingat sa ating isipan, sa pag-iisip po natin. Kasi marami pong mga tao na, grabe na po yung isipan nila, litong-lito na, tuliro, sa ano po, no? Hindi na malaman kung ano ang kanilang gagawin. Pero itong kapayapaan ng Panginoon, ito po yung mag-iingat sa ating isipan, no? Para po tayo ay hindi po yung maguluhan, kumbaga sa gitna po ng nangyayari, itong kapayapaan ng Diyos, ang sinabi niya dito, ito ang mag-iingat sa inyong isipan. Na kung saan po ay makakapag-isip po tayo ng maayos, kasi po yung kapayapaan ng Diyos ang inilalagay niya sa atin, ibinibigay niya sa atin. Yan yung sabi niyang, iniiwan ko sa inyo aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo aking kapayapaan. Na ito yung makapag-iingat sa inyong isipan, no po, yung peace of mind, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isipan. Sabi nga po ng verse 8 ng Filipos chapter 4 hanggang 9,
Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng isip nyo ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo lahat ng inyong natutunan na tinanggap, narinig at nakita sa akin, kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So grabe, sa atin po ang Panginoon, kaya lang yung isip natin, kailan maiingatan ng kapayapaan yung isipan natin, na ang maiisip natin puro yung mga bagay na maganda, malinis, kapuri-puri, mga bagay na karapat-dapat. Hindi po natin iisipin yung mga bagay na masama, hindi natin mag-iisip ng mga bagay po na marumi, na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ang iisipin natin ay mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, yung mga kabanalan ang ating iisipin. Dahil yung isipan natin ay iniingatan ng kapayapaan po ng Panginoon. Salamat sa Lord. Ano? Sabi nga po ng Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. So, binibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan. Sino po yung mga taong matapat na nagtitiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya at sumusunod? So, sabi niya po dito, binibigyan niya ng lubos na kapayapaan ng mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa Kanya. Yung mga matapat, tumatalima at nagtitiwala po sa Panginoon ay mayroon pong lubos na kapayapaan. Ibig sabihin, ito yung mag-iingat sa ating pong isipan, ang kapayapaan po ng Panginoon. Ano po? So, yun po yung una. Pangalawa po dito ay yung peace na to ay yung peace of the heart, no? Kapayapaan ng ating puso. Napakaganda po nun. Kasi kung ang ating puso ay, alam niyo naman po, ang puso ng tao, pag wala yung kapayapaan ng Lord, ano? Minsan tumataas yung blood pressure niya, no? Tumataas yung dugo, ano? Lalo na po sa mga nangyayari. Pero kung mayroon ang kapayapaan ng Diyos, sabi dun sa binasa po natin sa Filipos chapter 4, verse 7, at ang di malirip o hindi maipaliwanag o di ba unawa na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. So, ingatan ng kapayapaan ng Diyos ang ating puso para po hindi tayo mapasok ng karamdaman, hindi makapasok yung mga sa puso natin, yung masasama, no? Ang maghari po sa ating puso ay ang kapayapaan, dahil ito yung mag-iingat sa puso natin. Yung kapayapaan ng Diyos, makakatulog tayo ng maayos, payapa, hindi tayo kakaba-kaba ang ating puso. Bakit? Iniingatan ng kapayapaan. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Yung kapayapaan po ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Panginoon doon sa John 16, verse 33, sabi niya, mayroon kayong kapayapaan sa pakipag-isa sa akin, na sa sanlibutan ito ay daranas kayo ng kapighatian. Marami po tayong mga suffer o mga yung tinatawag sa iba pong salin ay trouble at sa iba po ay tribulation, matitinding paghihirap ang daranasan natin dito sa sanlibutan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun yung pong ng Panginoon. Sabi niya sa atin, sinasabi niya sa mga mananampalataya, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Mayroong kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Marami tayong daraanan dito, mga paghihirap, kapighatian, maaaring minsan mahal natin sa buhay ay mamatay, no? Dumaan tayo ng mga problema, iba-ibang mga maranasan natin sa pamilya. Kapatid, sabi ng Panginoon, ay lakasan ninyo ang inyong loob. Tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin po niyan, kung kaisa tayo ni Kristo, may kapayapaan tayo, mayroong kapayapaan ng ating puso, makakatulog tayo ng maayos. Mga minamahal na pagtagumpayan ni Jesus sa sanlibutan, kasama po tayo ng Panginoon. Kaya po, ang ating puso ay dapat yung maghari yung kapayapaan ng Panginoon para ito yung mag-iingat sa atin, sa puso po natin. Ang panghuli po dyan ay yung peace of the cares of life. No? Ito po yung kapayapaan sa mga alalahanin sa buhay. Marami po tayong alalahanin, marami tayong mga daraanan na mga problema. Sabi ko nga po sa inyo, marami nababalisa sa mga pangangailangan. Sabi nga po ng Filipos chapter 4, ulitin natin, verse 6 naman. Umpisa natin sa verse 6 and 7. Sabi niya dito,
huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So maraming mga bagay na kung saan ay ang mga tao nag-aalala, nababalisa. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos sa mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan po ni Kristo Jesus. So mga minamahal na magulang at kapatid, ang kapayapaan na sa mga alalahanin natin, mga pangangailangan natin, marami po tayong mga pangangailangan habang tayo nandito sa mundong ito, mga pangangailangan po natin. At dito po yung iba, kapag wala yung kapayapaan ng Diyos, ay nako, hindi na malaman ng iba kung ano ang kanilang gagawin. Kaya nga po, pagka yung kapayapaan ng Diyos ay nawala, dahil sa mga alalahanin, yung mga pangangailangan, pambayad sa kuryente, pambayad sa renta, sa kung ikaw ay may boarding house, nagbo-board ka. So, kaya naman na ikaw ay marami mga yung utang, pinagkakautangan. So, mga alalahanin, yung mga anak mo, nag-aaral sa kolehiyo, nako, grabe. Pangangailangan, pastor, ano kaya nangyari? So, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pangangailangan. Kasi nga po, ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin. Sa mga alalahanin natin sa buhay, huwag ho tayong mag-alala. Yan yung sabi ng Panginoon, yun nga, daraan po tayo ng mga paghihirap dito sa sanlibutan. Di ba? Sabi niya po doon sa binasa natin kanina, sa John 16, verse 33. Sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pagkaisa po tayo ni Jesus, may kapayapaan po tayo. Ano sabi niya? Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Mayroon kayong mga paghihirap na daraanan sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin nito, alam ng Diyos ang pangangailangan po natin. Kaya huwag po tayong mabalisan. Lakasan yung loob nyo. Tibayan nyo. No? Sa mga nangyayari sa atin, hindi po yan yung mga kapighatian na to. Minsan mawawala mahal natin sa buhay. No? Minsan malugi ang negosyo, mawala ng trabaho. Nako, yung mga lalahanin, paano yung mga pangangailangan namin, ganito. Lalo na po ngayon na yung iba, wala munang church, walang Sunday service muna, walang mga gawain sa church. So, paano yung pangangailangan namin? Paano yung mga, kami po ay nagre-renta, yung church, nagre-renta tayo dito. Yung pangangailangan namin, yung gastusin, mga halimbawa, 18,000 monthly, paano yun? Yung bayad namin. Hindi kami nag-aalala dahil ang Diyos natin, siya yung ating Jehovah Jireh. Na kaya niyang isupply ang pangangailangan natin. Ano sabi nga po dun sa Salmo 23, versikulo 1, na sabi ni Haring David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, hindi siya nag-aalala. Hindi siya nababalisa, may kapayapaan. Gayon din po tayo, kasi sabi ni Jesus na pagtagumpayan ko na, huwag kayong mga paghihirap na daanan nyo dito. Marami tayong daraanan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dahil kaisa tayo ng Panginoon, nakipag-isa tayo kay Kristo, may kapayapaan tayo. Ano man po yung mga alalahanin sa buhay natin, huwag nyo pong pansinin yan. Ang kapayapaan ng Diyos na ito na nasa atin, siya po ay magbibigay sa atin ng yun nga po, kapayapaan sa gitna po ng mga alalahanin natin sa buhay. No? Yun nga pong Matthew chapter 6, verse 25 hanggang sa mga sumusunod na talata doon. Sabi ng Panginoon, yung mga ibon, yung mga maya na yan ay hindi nag-ahasik, nag-aani, pinakakain ng Diyos. Gaano pa kaya kayo, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. So, alam ng inyong Ama na kailangan nyo lahat ng ito, pagkain, tubig, damit, ang itong mga tao na nababalisa, ito yung mga taong walang pananampalataya. Pero tayo po na may pananampalataya sa Diyos, nako, sa gitna ng mga alalahanin, may kapayapaan tayo, dahilan po, kasama po natin ang Panginoon. Yan po yung pangako ng Lord, at alam natin na ang sabi nga po, kung kaisa tayo ni Kristo, siya po yung source ng peace. Sabi po niya ng 2 Thessalonica
Kabanatang 3, talatang 16, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Ano bang pangyayari? Ano bang alalahanin? Kapayapaan po ng Diyos ang magbibigay sa atin. No, sa lahat ng pagkakataon, naway sumainyong lahat ang Panginoon. Sumaatin po ang Panginoon ang kapayapaan. Pag nasa iyo si Jesus, mayroon kang kapayapaan. Kaya po, ang gusto ng Lord sa atin, sa mensahe niya na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, manatili tayo kay Kristo at mapapasa atin po ang tunay na kapayapaan. Tunay po na kapayapaan sa buhay po natin. Naranasan po namin yan. Salamat po sa Lord na ngayong umaga, ako po'y naniniwala na itong salita po ng Diyos ang ating panghawakan. Ano po yun? Yung una po, yung peace na to, peace of mind, peace of the heart, and peace of the cares of life. No? Ang Diyos po ay patuloy na nangangako na ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Dito kagaya na binibigay na sa libutan, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Kasama po natin ang Panginoon. Manatili po tayo kay Kristo, sigurado po, 100%, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may kapayapaan ka dahil kasama mo at kaisa ka, nakipag-isa tayo sa ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nanunood. Ang patuloy po, kung kayo po'y napagpala, kayo po'y na-bless sa mensahe ng Panginoon, i-share niyo po ito sa inyong mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, at mga kasama. God bless us all.